rockin' with it. Hi everyone! Good evening! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay kasing fresh at kasing ganda ng Mama Sam ninyo. So, nakapag-dinner na ba kayo ng bonggang-bongga kami? Yes! Ang sarap ng kinain namin ngayon kasi parang siya, namtok kung tawagin. Siya, pork, yung binarbecue na karne, tapos nilagyan siya ng mga sauce na sobrang anghang, maraming sibuyas, para siyang salad, ganon. Ang sarap ng sauce, ang sarap ng kinain ko. Tapos yung pagkakarne niya, alam mo yung malambot-lambot talaga. Yung kapag ninguya mo siya talagang parang mangangat-ngat mo ng maigi yung karne. Ayun. So, yun. So, syempre, happy weekend, happy Sunday sa inyong lahat. Kamusta naman? Bukas Monday na. So, balik na naman tayo sa normal na buhay. Trabaho na naman tayo. At eto nga, syempre, etong linggong to, parang 1 week na lang, Pasko na. So, yun. So, bakit ba tayo nagdiriwang ng Pasko? Syempre, ito yung kaarawan ni Jesus. Tapos, ito yung pagpapasalamat natin sa Panginoon. Kaya, dapat gawin ninyong mahalaga ang Pasko kasi kung mahalaga sa inyo ang Diyos, ang mahalaga sa inyo si Jesus, dapat mahalaga ang Pasko sa inyo. Kaya ako, kahit ako dito, walang Pasko, mag-isa lang ako, talagang ay nagde-decorate ako, nag-ayos ako ng bahay, and then iniisip ko na paano ko bababobonggahin yung aking misa di Noche Buena, di ba, kung tawagin. So, yun. So, ayun, simple. Ako ang plano ko, gusto ko sana magluto ng spaghetti. Tapos meron akong yung chicken na tinurbo. Tapos gusto ko din na isang putahing ulam. I think caldereta o kaya menudo. Tapos may red wine. So yun. Saka meron tayong lumpia. O, di ba? So okay na yun. Dalawa lang naman kami ninu. So, ayun. Para sa Noche Buena. Ang dami na yata nun. Basta yung spaghetti, gusto ko yon. Tapos gusto ko kasi merong sana chicken partner doon sa spaghetti. Tapos, masarap din kung merong ulam para kinabukasan, may ulam. Di ba? So, yun. So, masarap din kapag may lumpia. Kasi syempre, pwede mo nang kainin yung spaghetti, tapos chicken and lumpia, tapos may red wine. Oh, ganun kasimple. Kasi wala naman kaming dalawa lang naman kami. Tapos sa New Year, gusto ko, syempre medyo bongga. Gusto ko puro ulam. Siguro mga 3 klase ng ulam. Syempre may ham. Oh, di ba? So, yun. So, syempre yung hindi mawawala, yung gusto nino, yung duck. Ayoko kaya lansa-lansa. Anyway, so marami tayong pag-uusapan ngayon. So, pag-usapan naman natin yung Miss World. Kamusta na ang Miss World? Kasi may nagtatanong sa akin, may Miss World pa? Di ba sinabi nga nila sa February? Kasi yung dahilan nila, dapat itong December yung Miss World. Hindi na natuloy kasi nga gawa nga ng botohan daw sa India. Sa India daw gagawin yung Miss World. Tapos nag-election. So, postpone, ni-move nila. So, syempre, doon sa mga nagrereklamo, talagang maluloka ka naman kasi talaga sa Miss World. Naiintindihan ko yung complaint talaga ng tao. Kasi imagine mo, noong nakaraang taon, wala silang pageant. Tapos ngayon taon na to, wala na naman silang pageant. Yung nakaraang taon nga, Diyos ko, most promising din sila. Kasi una, ang naging plano nila ay, kung di ako nagkakamali, dapat March. Kaso wala. Kasi nung nakaraan, sunod-sunod Di ba, na-postpone sila, naging December. Tapos, yung pagka-December, nag-February, nag-March. Tapos, ayun na. Tapos, sasabing gano'n sa December na uli. Tapos, hindi naman natuloy. Na-move ng March. Ito na, yung nakaraan, itong taon na to. So, wala na naman sila. Tapos, sabing gano'n, sa May na daw. Wala na naman sila. Tapos, sabing gano'n, sa December na daw talaga. So, pinostpone na naman nila ng February. So, sa isang taon, postpone ba na naman nila? So, hindi ko alam. So, ano pa yung nangyayari sa Miss World? Bakit kasi sa India? Pwede naman sa ibang bansa, di ba? Yes, isa din yan sa mga tanong ko sa sarili ko bakit India lang ba ang pwedeng mag-held ng Miss World? Pwede naman sila
mag-London, di ba? Naka-base to sa London, hindi ba nila pwede i-push yun doon? Di ba dati napupush naman? So, I think unang rason kasi syempre matanda na si Madam Julia. So, parang feeling ko, hirap na siya sa mga kung saan ba gagawin yung venue, saan ba kukunin yung ganito. So, doon sa part na yon. So, medyo parang feeling ko siya lang din naman yata ang kumikilo saka yung ibang organization niya. Kaya nga, di ba may bago nga ka-partner sila, yung lalaki. Ewan ko naman kung ano naman nangyari. Parang press release din naman. Sabi ganon, 1 million. Ito pa nga, di ba nabalitaan na $1 million daw yung papremyo dito sa Miss World. O, kamusta naman yun? Ganon kalaki. So, kaya lang, parang ang nangyari, parang tuluyan na nawala yung Miss World. May nagsabi pa nga na, naku mama, sa mapo-postpone na naman daw sa susunod. Hindi ko alam, hindi ko pa yan na babalitaan. Pero ang alam ko, push naman sila this coming Kawawa lang yung kandidata kasi parang feeling ko 2 years na naghihintay, di ba? Si Gwen for you, 2 years na siya naghihintay eh. And then parang alam mo yun, syempre yung gown, nababago yung katawan ng girls, yung iba tumataba, yung iba lumiliit, so ang hirap i-maintain. Pero sabi ko nga, ito din yung pagkakataon, siguro naman pag lumaban na silang lahat, bongga na, di ba? Kawawa ang Miss World kung iisipin mo, kung ako sa kanila, siguro kailangan na talaga nila to ibenta tapos mag-restart ng bago. Yung iba na yung eksena. Hindi na yung parang beauty with the purpose. Ano ba yung ginagawa ng girls? Dapat hindi na ganito. Dapat bumalik sila sa main pageant kung saan may swimsuit, may evening gown, and then sa lahat ng bawat aspeto ng competition na parang itulad nila sa Miss Grand o kaya sa Miss Universe noon para mas umangat uli ang Miss World. Saka ibahin naman na nila yung corona. Kasi yung corona na yan, noon-noon pa, imaginein mo, siya na yung pinakamatagal na corona sa lahat ng pageant na hindi pa rin nagpapalit. Kasi napalitan na ang Miss International, napalitan na ang Miss Universe, napalitan na ang Miss Earth. Tapos ano pa ba? Yung Miss Grand, nagpalit-palit na rin sila. Tapos Intercontinental, iba na rin ng corona. Sana naman, palitan na rin nila yung corona ng Miss Globe, Miss World. Kasi sobrang antagal na niyan, promise. Siyempre gusto ko na parang ganyan. Pero dapat, siguro ibahin lang nila yung style para bago. Kasi parang feeling ko malas yung corona. 'Di ba? So, yon. So, dapat ibahin na nila. Imagine ninyo, yung corona na yan pa yung corona noon, 'di ba? Nasira nga yan yung kay Megang Yang. Oh. Tapos yon. So, bakit ba tayo hindi na nanalo diyan? Ewan ko, kasi sa sobrang dami ng kandidata na lumalaban, parang ang hirap i-handle yung pageant nila. Parang nahihirapan din si Julia Mori kasi sa sobrang dami. Imagine mo, ang Miss World lang, ang pinakamadaming lumalaban na pageant is almost 140, 120, ganun kadami. Sa history ng beauty pageant, Miss World ang pinakamadaming kandidata. Pero ang hirap din salain nung kan. Ayoko kasi yung ganyang kadami. Siguro enough na sa akin yung katulad sa Miss Universe na 70 plus. Parang feeling ko yun talaga yung the best. Yung 70 plus o kaya 80 plus. Hindi 90, 100. Kasi parang feeling ko, pag ganun, ang hirap pag one by one, pag preliminary competition, iisa-isahin mo sila. Tapos parang yung iba naman hindi naman nabibigyan ng magandang highlights, hindi naman nabibigyan ng magandang publicity. So mas maganda na siguro yung na lang tawag dito, isa-isa na lang, yung parang 80 to 70 ganon. Okay yun, 50 nga tama na yung ganon. Sobrang dami na nun. So, yun lang yung akin. Mas gusto ko, mas konti. Ayoko nang madami. Yung sa Miss Earth na kagabi, di ba, nakaka-bored? Kasi ang dami. So, kasi parang mas nabibigyan ng highlights yung ibang country na hindi pa nananalo. So, So, ako para sa akin, siguro ang magandang gawin ng Miss World, baguhin na nila yung sistema nila. Ibahin nila para mas tauhin, mas panoorin. So, dapat gawin na nila yung katulad ng ginagawa sa Miss Universe, pantayan nila yon o kaya pantayan nila yung ginagawa ng Miss Grand, ganon, para
mas maingay, mapag-usapan. So I think kailangan nila i-reborn. Kasi parang feeling ko sobrang tumanda na si Miss World. Tapos hindi na siya makausag-usag. So kumbaga sa tao, may sakit na siya at hindi na siya makagalaw ng maigi. So yon. So natutulog, nakahiga na lang lagi. So dapat ito medyo i-reborn na nila. Bagong Miss World, di ba? So hindi na mapapalitan yung name. Ano lang, yung parang bagong the new Miss World. Ganon. Dagdagan nila ng new Miss World. Para mas bongga, mas parang mapag-usapan ng todo-todo, di ba? So I hope na sana makabalik ang Miss World. Lalo na sa isang taon, sana magawa nila ng the best. Kasi for sure na naman, pag nagkaroon sila ng coronation night this coming February, maniwala ka, sa susunod na taon na naman yan. Tapos, mapo-postpone na naman na mapo-postpone. So, mas maganda mag-target sila this year, 2 corona, ganon. O kaya, 2 magiging pageant nila. Isa sa February at isa sa early, sa December, ganon. Para, alam mo yon yung makahabol sila, makabawi sila sa nawala sa kanila. And then, ayun nga, sabi ko nga, mas maganda, baguhin na nila yung Miss World. Yung hindi na siya yung Miss World na tulad nun dati. Tapos, dapat konti lang yung candidates. Hindi yung ganyan kadami na ang dami-dami. Tapos, wala naman nangyayari. Di ba? So, yon. Kayo ba guys, ano guys ang masasabi ninyo? Na-miss nyo ba ang Miss World? Kasi ako hindi naman. Charot. So, yon. So, parang naloka ako. Parang sa laki ng pageant ng Miss World, siya yung namatay. Ganon. Oo. Di ba? Parang namatay siya. Parang nawala siya bigla. Sana makabawi, sana makabalik, sana magkaroon ng the new Miss World, di ba? Para mas bongga, mas maeksena, mas panalo. So, yon. Kayo ba guys, ano guys ang tingin ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, dapat nga ba na baguhin na talaga ang Miss World? At dapat ba talaga na umarangkada na ang bagong Miss World? Baguhin nila yung format nila. So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yon. Guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat. Sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated. Syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys. Magtiwala lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Thank you.